raising his hand but gave way to Senators Villanueva and Cayetano. What is the pleasure of the Honorable De La Rosa, sir? Thank you, Mr. President. Mr. President, according to Senator Cayetano, ito'y labanan ng mga abogado. Hindi po ako abogado, Mr. President, but I just would like to manifest my observation na to be fair to the Senate President, pag sinabi natin na you have an intention to delay the impeachment proceedings, I would like to state for the record, Mr. President, na 1 month ago pa, pinagawan muna kami ng robe, Mr. President. Kasi excited na tayo na sumuot ng robe para to form the impeachment court. To be fair with you, Mr. President, you've been preparing for that. And yung schedule natin na naka-schedule sa Wednesday, which is 11, if we give the ruling today, whether ano ba talagang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Hindi tayo magkawatak-watak. At yung mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan, na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sinong taong bayan yung sasabi nila. Because, alam ko, Mr. President, halos lahat ng tao ng Mindanao at ng Visayas, as I have observed during the campaign period, ang sabi sa atin is, Sir, ibubuto kita kung hindi ka magboto sa impeachment or hindi ka magboto sa conviction. Yung ano sinasabi ng taong bayan. Kaya please, do not use the term taong bayan palagi because taong bayan is hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila, ang ibabalyo ng Senado ay yung mga tao lang na nagsasabi na forthwith kuno yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment dahil panggugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayo nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? Thank you, Mr. President. Noted and entered into the records. That being the case, the Honorable Ontiveros is recognized. You may proceed, ma'am. Salamat, Mr. President, at salamat sa good gentleman from Valenzuela. Paalala ko lang po yung motion ng minority leader ay to convene at this very moment. At gusto kong ibalik sana yung atensyon ng lahat doon. Pero dun sa sinabi na rin naman ni Majority Leader, binanggit nila yung ilang mga kaso na dinesisyon na ng Korte Suprema, and these are Chavez versus Judicial and Bar Council at saka Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress, kung saan sinabi lang naman ng Korte Suprema dun sa una that impeachment is a non-legislative function of the Senate. At dun sa pangalawa, that non-legislative functions of the Senate are not affected by the shift between Congresses. Hindi po nag-distinguish ang Korte Suprema sa sinasabing periodic at saka non-periodic functions. Basta sinabi niya non-periodic functions tulad ng impeachment na ito, non-legislative functions ng Senado at ang mga ito ay hindi apektado sa shift between Congresses. Pero yun na nga po, yan ay isang desisyon na pwede nating kunin at a later point in the impeachment trial. Ang unang gusto lamang i-activate ng motion ng minority leader ay sa pamamagitan nga ng motion niya to convene at this very moment.
And bago ko tapusin itong intervention, Mr. President, at ibalik nga sa motion ng Minority Leader, quick comment lang dun sa ni-raise ng good gentleman from Davao dahil nakabalik na rin sila sa floor tungkol po sa kagustuhan ng Pilipino, no, at iba pa dito sa usapin ng impeachment trial. Gaya ng sinabi ng Minority Leader kanina, hindi pa naman tayo nag-uusap ng conviction ba o acquittal. Pinag-uusapan pa lang natin yung pag-convene ng impeachment court. Kaya ano yung masamang maidudulot ng panunumpa natin. At ito, kailangan nating desisyonan. Yes, alang-alang sa taong bayan, lahat po tayo ay mayroong hindi lang karapatan pero responsibilidad, pag-isipan at pag-usapan ang taong bayan. So lastly, again, Mr. President, ibalik ko lang dun sa motion ng Minority Leader, which is simply and importantly to convene at this very moment. Salamat, Mr. President.